Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin personal kong pananaw sa trahedya sa Naiyawan kahapon, mga alas 9:30 ng umaga ng isang SUV ay bumangga sa mga pasahero doon sa terminal. Nakakalungkot guys kasi dalawa ang namatay at may mga na-injury po. Maiwasan ba ang mga gano'n na mga aksidente? Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Nalungkot po ang sambayang Pilipinas kahapon sa isang aksidente na sana po naiwasan kung meron lang pong pag-iingat sa part ng SUV driver na bumangga sa mga pasahero doon naghihintay sa labas ng Naiyawan. Nawalan po siya ng control, instead na brake ang kanyang tapakan, accelerator ng sasakyan ang kanyang natapakan at ang sasakyan ay sobrang bilis ang pagtakbo at binangga ang mga pasahero doon. Ayon po sa ulat, 2 po ang namatay, 4 ang nasugatan, isang lalaki na may edad na 28 years old at isang batang babae na may edad na 5 taon gulang. Ang tanong guys, itong trahedya sa Naiyawan, maiwasan ba? Sa tingin ko guys, pwedeng maiwasan kung ang mga driver natin, motorista, ay aware sa kanilang pagmamaneho. Before tayo guys tumapak or mag-maneuver ng ating sasakyan, whether po manual po yan, hybrid or automatic or electric car, dapat po nasa tamang pag-iisip po tayo, maganda ang ating pangangatawan para po hindi po tayo makakadisgrasya or tayo ang madisgrasya. Sabi daw ng driver na hindi pinangalanan ng mga pulis, as usual, nagtaranta daw siya kasi may tumaan na sasakyan sa kanyang harapan. Pero nang tinignan ko ang video, wala naman po. Sadya po hindi po safety ang pagpamaneho ng driver. Nakakalungkot din kasi ang LTO or Land Transportation Office ay sinuspindi lang po ng 90 days ang lisensya ng driver instead na i-revoke. Nakakainis at nakakagalit na ganon ang kanilang pagprotekta. Iwan ko kung tama ba ang term ko or penalty na ipinataw lang sa driver na careless sa kanyang pagmaneho. May namatay, pati bata at ang lalaki. Hindi na natin yun mababalik ang kanilang mga buhay. Maganda naman kasi si Ramon ang head ng San Miguel, nag-ooperate ng NAIA ay willing magbigay ng medical na tulong sa mga biktima at financial assistance sa namatay. Pero hindi po 'yon sapat sa kung paano natin mapaganda ang ating paliparan, Tingnan natin kung paano po ma-improve. Siguro mas maganda lagyan ng barrier at saka lagyan ng additional security. So, sabi nga ng LTO na every 3 years may medical exam, ang mga driver. Tutol ako dyan kasi ginawa nilang negosyo. At saka hindi po garantiya na every 3 years may medical exam. Ang mga kamuting driver, hindi nag-iingat, mga careless driver, ay hindi po makakadisgrasya. So, moral lesson of our story for today guys ay dapat po tayong mag-ingat palagi kung nagmamaneho tayo. Huwag magmamadali. Isipin guys na nasa kamay natin guys ang buhay natin at ang ibang tao. Yun lang po guys. Kung may comment kayo, pakilagay lang po sa comment section. Mahal ko kayo guys. Ingat po kayo palagi. Please subscribe to my channel. God bless us all. Mahalin natin ang Pilipinas. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam.